Isang bagong sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa, kaunay po niyan. At sa magiging lagay ng panahon, makibalita tayo kay Alzar Aurelio, weather specialist mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Hello at good morning po sa inyo lahat. Ano Tama ba po kayo, meron tayong... Yeah, go ahead. Opo, tama po kayo, meron tayong namatan isang low pressure area. Nabuo ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nasa dagat Pasipiko ito, nasa layong 1,240 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Base sa ating mga data at analysis, posible itong maging tropical depression within the next 48 hours. Inaasahan po natin na ito'y gagalaw o pagkikilos pa pahilaga. Ibig sabihin, dito dadaan sa ating kalupaan at maaaring tumbukin itong Japan. At maaari pong sa Friday ay inaasahan po natin lalabas ng PAR itong low pressure area. Okay, so sorry Alzar, magiging bagyo ito pero hindi tatama, at least sa initial na forecast track natin. Opo, sa initial na ating data at analysis ay hindi ito dadaan o tatama sa bansa. Kundi pinapakita nito na ito kikilos pahilaga at maaaring tumpukin ang Japan. Okay. Ito namang pagpapalakas ng LPA na to sa ating habagat, may posibilidad ba? O, kahit walang direktang epekto, ito kaya pwedeng palakasin ng habagat? Malayo itong low pressure area para hatakin itong habagat. Pangalawang dahilan na bakit hindi niya mahatak itong habagat dahil may isang high pressure area sa bandang east of Visayas at Mindanao. Siya yung nakaharang sa pagitan ng low pressure area at habagat. Ang umihi ngayon sa habagat itong bagyo na dating si Carding. Ngayon po, kahit malayo itong si Carding ay nahihila pa rin niya o na-influensya niya itong habagat. Sa ngayon, itong habagat ay naapektuhan itong kalurang bahagi ng central at southern Luzon. At habang ito ay kumikilos palayo sa bansa, itong si Carding ay susunod naman ito si habagat. So estimate po natin ngayong araw may epekto ng habagat, bukas wala na po. So bukas, Thursday, Friday, at maging sa Saturday ay nakikita natin na generally fair weather po tayo sa halos buong bansa. Ayan, ako magandang balita yan para sa ating mga kababayan na medyo mamahinga muna tayo sa masungit na panahon. Alzar, ito namang isang bagyo na nasa Pacific Ocean daw. May international name na Kulap. Nananatili bang mababa ang chance nitong pumasok sa PAR natin at makapekto sa ating lagay ng panahon? Ay, malayo na ito sa ating bansa si Severe Tropical Storm Kulap. Ang katunayan natin yung kusan dadaan si Kulap, susundan itong low pressure area na posibleng maging tropical depression. Itong si Bagyo may international name Kulap ay malabo itong pumasok sa ating PAR. Pinapakita nito na ito generally pahilaga at so ibig sabihin hindi ito papasok sa ating PAR. Alright. Alzar, maraming salamat at may magandang balita tayo at least for the next 3 days. Safe tayo sa pagsama ng panahon. Maraming salamat, Alzar Aurelio, weather specialist ng Pag-asa. Thank you po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.